title po ng ating live stream ngayong madaling araw, hindi na ako makapaghintay dahil kating-kati na akong magsalita. Okay? So, sasabihin ko na to dahil hindi ko matake ang pari na ito. Dahil napaka-ignorante, sinungaling, lahat na. Diba? Lahat na. Okay. So, pakishare na ito sa inyong mga chat group, sa inyong mga group, sa inyong everywhere na kailangan makarinig ng mabuting balita ng tungkol sa mga etsyosera ng taon. Okay. Finding Lisa. Tigilan nyo na yung Lisa. That is a distraction. Let's focus on what needs focus. Kung totoo yung tungkol dyan kay Madam, it will reveal in time. Pero mag-ingat kayo sa mga tanim fake news. Okay, yun lang sabihin ko, mag-ingat kayo sa mga tanim fake news. Okay, yan lang sabihin ko. Yung mga ganyang balita, kung totoo yan, let it boil first. At kung totoo yan, sasambulat na lang yan. So makinig ka, if you don't, just listen to me. Okay? Now, eto na. Okay. Alam niyo naman yung nangyari doon sa hearing, hindi ba? Ngayon, ang isa nilang pinoint out doon, yung pumunta na seminar ng mga media at mga social media personality sa China ng 2023. 2023 ba to? At of course, it was a China-sponsored one. And I know that seminar. It is just a seminar wherein they learn about Chinese media, bit of Chinese history, etc. So ipapakita ko sa inyo tong ABS-CBN. Ganito ang kanilang spin. At itong pari na ito, padala nyo to sa kanya ng mabulunan siya sa kanyang kaignorantihan at kaipokritohan. Now, here it is. Papakita ko sa inyo para may context. So, i-share nyo na ito. Okay. So, ito yon, di ba? Ang sabi niya, China-funded seminar for Filipino social media influencers, ex-PCO chief admits. Tapos sabi niya, inamin ng ilang social media influencers na dumalo sila sa isang state-sponsored seminar ng China. And ito namang pari na to, si Father Ranhilio Calangan Aquino, ang isa sa mga makabagong Padre Damaso. Sabi niya, is this genuine news? ABS-CBN News si Ateng? Ateng, huwag tayong mag-aklaan. If it is, it shows the reach of treachery. Alam niyo yung mga colonial era. Di ba? Wala kasi akong pamaypay. Sandali, may pamaypay ako. Parang eksena ni Father ganito. Nung nabasa niya siguro tong ng ABS-CBN, parang napagganito siguro si Father. Oh my God! Is this genuine ABS-CBN news? If it is, it shows the reach of treachery. Ganyan. Diba? Ulitin natin. Oh my God! Totoo ba itong balita na ito, ABS-CBN? Kung totoo ito, oh my God! It shows the reach of treachery. Diba? Ganyan? Padre Damaso? Aminin niyo. Ulitin natin. Oh my God! Ay nako. Is this out of normality? No. In fact, ipadala nito kay Father Aquino, no? Makabagong Padre Damaso. Okay. In fact, this is the same kind of seminar these bloggers went to.
Okay? O, balita nito, News 5. Paano ko ito paalala yan? News 5. Galing to ng News 5. O, ayan o. Seminar on press officers and journalists for Philippines. Nakita niya na. Nakita niya na. Seminar on press officers and journalists for Philippines. Balita ito ng News 5. Kailan lang to? December 23, 2024. December 23, 2024. Philippine journalists attend 2-week media exchange program in Hunan, China. Pareho lang yan. It is the same program. Okay? Ngayon, press officers and journalists from the Philippines travel to Changsha, the capital of Hunan province in China. Actually, maganda sa Changsha. To participate in a 2-week training program aimed to strengthen Philippine media and communication exchanges and cooperation. It is the same seminar na pinuntahan nila Trixie, nila Mark Lopez. Actually, hindi lang bloggers ang nandun. May mga media, may mga journalists din nun from major broadsheets, etc. The initiative also provided participants with insights and understanding of China's broadcasting and news reporting, as well as its rich cultural heritage through immersive field visits. Ayan. Diba? Sino ang sponsor nito? This is a fully paid seminar by the Chinese government. December 2024 lang ito. It is exactly the same seminar na pinuntahan nila Trixie at yung iba pang vloggers na yun. Actually, hindi lang mga vloggers yung kasama nila Trixie noon. May mga journalists doon from major broadsheets like Philippine Daily Inquirer, etc. Ayan. So ngayon, sponsored by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China. The program titled Seminar on Press Officers and Journalists for the Philippines was held from November 27 to December 10, 2024. It was organized by the Hunan International Business Vocational College and hosted at the Millenia 21 Degree Hotel in Changsha. Parang alam ko itong Millenia 21 Degree Hotel. Is it the same hotel na pinuntahan namin? Okay. So, sino ang mga nag-attend ng China-funded seminar, 2-week-long seminar na ito sa China? A total of 11 media practitioners participated in the program. These included an editor, producer, and a reporter from News 5 Digital, TV5, DZRH Manila Broadcasting Corporation, Daily Tribune, Chinatown TV, DXDC Radio Mindanao Network, Davao, DZUP University of the Philippines, China Aid Training Program. Okay, nakita nyo na. Ha? Nakita niya na. It is the same exact program. Ngayon, ang ginagawa nila dyan, sa House of Representatives, at pinick up ng media, is, ulitin natin yung sabi ni Padre Damaso, para makita nyo ha. Ulitin natin yung sinabi ni Padre Damaso, with full performance, kung paano talaga sasabihin ni Ateng ito. Okay? Nung nagulat siya, kunwari. Okay? Yung nagulat siya kunwari. Parang ganito yan. Palalakihin natin for more impact. Diba? Nung nakita yan ni Padre Damaso, Father Rani Kalangan Aquino, ganito ang nasabi niya, Oh my God! Totoo ba ito? ABS-CBN News! If it is, it shows the reach of treachery. Akla. Nakita niyo na kung paano kayo niloloko ng ABS-CBN.
kung paano kayo itong si Padre Damaso nagsasakay-sakayan. Di ba? Ulitin na talaga natin. Oh! Grabe na ito! Totoo ba ito? Nakita nyo na. Nakita nyo na kung gaano kayo ginagawang BOBO ng mga intellectual, isnab ng mga ito, ng isang Padre Damaso, ng isang ABS-CBN. Kasama nga sila sa media seminar, di ba? Ano? Maglolokohan pa tayo? Ito pa lang yung December 2024 kasi regular yan eh. Regular yang eksena na yan. Yung seminar na yan, sponsored by China. O, ulitin-uli natin sa mga kakarating pa lang. Philippine journalists attend 2-week media exchange program in Hunan, China, December 23, 2024. Yung mga nag TikTok, YouTube, bahala na kayo, you can recontent my content. Huwag na kayo magpaalam. Spread the revelation of hypocrisy. Sino mga kasama dito? Sponsored by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China na 2-week event sa Changsha, all expenses paid. DZRH, Manila Broadcasting Corporation. DZRH is ABS-CBN, di ba? Ano ka ngayon, Padre Damaso? May karapatan ka, dapat mangumpisal ka sa bayan. Nagkakasalak. Ikaw ang, the extent of the treachery. Aklak. Tigilan mo ko. Diba? Sino nagbalita nito? News 5. Ayan ang picture. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Kaya, wag na kayong umattend ng hearing na yan. Dahil ganyan lang ang ginagawa sa inyo. Bahala kayo. Gagawin lang kayong pang-engagement ng mga media. Hindi ito, sige nga, explain nyo yan. Sponsored by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Sila mga participants sa all expenses paid by the Chinese government. 11 media practitioners, included an editor, producer, and a reporter from News 5 Digital, TV5, DZRH Manila Broadcasting Corporation, Daily Tribune, Chinatown TV, DXDC Radio Mindanao Network, and DZUP University of the Philippines. What kind of hypocrisy is this? Yung page po ni Tio hindi nawala, nag-deactivate lang siya kasi nga nag-mass reporting sila right now. So parang iwas gurgur, ganyan. So ngayon, ano na ngayon kayo? Na-expose na naman kayo ang inyong kaipokrituhan. Kaya gusto nyo akong, you would like to physically eliminate me. December 2024 yon, di ba? Okay. Baka naman kasi, dapat Father Rani Aquino, dapat consistent ang performance, ha?